Yo, kumusta mga pamangkin? It's been a while, hindi tayo nakagawa ng video, pero yung vlog today napaka-interesting kasi mangunguha tayo ng tukmim or tulya. Saan nga ba tayo mangunguha? Sa irrigation. Susubukan natin yung mga gawain ng mga taga dito sa probinsya na gumagawa ng paraan para makadiskarte ng ulam. Pero paano nga ba mangunguha nito? Panoorin nyo hanggang dulo. Pero syempre, bago yan, palit muna tayo ng outfit kasi medyo mainit. Naghanda na rin kami ng mga gagamitin. Cover ng sirang electric fan, timba at pala, syempre pansalok. Tumigil kami saglit dahil may napansin akong mama nakatayo na namimingwit sa gitna ng palayan. Namimingwit pala ng palakang bukit pero walang nakuha. At tumuloy na nga kami sa irigasyon. Lumusong si Joel para subukan kumuha ng tulya at sumunod na rin ako habang mababaw pa ang tubig. Sa unang pagsalok pa lang ni Joel ng pala, ang dami na agad nakuhang tulya. Sobrang nakakatuwa kaya lalo ako na-excite. So mga pamangkin, unang salok pa lang ng pala. Ang dami na agad nakuha ni Joel, oh. Sa bawat pagsalok ni Joel ng pala, maraming tulya na nakukuha. Mas malalim na putik, mas marami sa ilalim ng lumot. Hindi ganun kadali manguha ng tulya, pero pag nakatsyempo ka ng mga pinag-itlugan nila, sobrang dami mong makukuha. At tinuloy-tuloy pa namin ng pagsalok ng pala. Nagulat na lang kami na ganun pala karami makukuha namin. Wow, ang dami, oh. So mga pamangkin, susubukan kong sumalok ng isa sa ilalim nitong putik nitong irigasyon kung may makukuha tayong maraming tulya. Gamit lang yung sirang electric fan. Tara, try natin. Dami agad, oh. Wow! Guys, kung makikita nyo lang to, isang salok lang yan, oh. Lahat ito tulya, guys. Yan, oh. Tukmim kung tawagin dito sa Ilocano. Isang salok lang natin ng sirang electric fan. Kaya pala one time may nanguha dito, nakapuno sila ng isang sako. Siguro mga 1 hour lang. Grabe, ang dami, oh. Susubukan ulit natin sumalok lang isa pa kung ganun ulit karami. Same spot. Tingnan natin kung hindi na uubos sa area. Putik talaga, no? Mga pamangkin, 4 na beses siyang nagpala. Eto guys, so tingin nyo, puro tulya ang laman, no? Walang halong bato. Putik lang, mas maganda pala yung medyo malalim ang salok mo sa putik. Idiriin mo ng todo sa ilalim ng putik para mas marami kang makuha. Ito guys, oh. So, mas malalaki dito sa area nito, sa may putik area. Sa may medyo batuhan, medyo maliliit yung tulya. Anyway, tara, sasalok din ako. At dahil nga nag-i-enjoy kami, itinuloy-tuloy lang namin ang pangunguha. Medyo mainit ang araw pero hindi mo ramdam dahil sa sariwang hangin. Hanggang sa mapansin na lang namin na umaapaw na pala ang timba na dala ni Joel. At siguro pwede na kaming umuwi after 45 minutes ng pangunguha ng tulya. Umaapaw na yung kanyang timba within just 40 minutes. Yung sa akin, kalahating timba pa lang kasi wala naman, hindi tayo masyadong sanay. Tsaka yung dala natin, pan lang. Maganda yung kay Joel na bilao na gano'n, no? Hindi namin ramdam ang pagod dahil napuno agad namin ng 2 timba. Ganun lang kadali. Maraming ulam. Gamit lang ang cover ng sirang electric fan, pala, at saka ang bilao na DIY lang na ginawa. May mas magandang paraan pala ng pagluluto ng tulya, hindi lang yung sinabawan. Marami palang pwede maging ulam na haluan ng laman ng tulya. Pero bago natin lutuin, hugasan muna natin ng 3 beses o 4 na beses, tapos ibabad natin ng isang gabi. Kinabukasan, hinugasan ko muna ulit bago ibinabad ko ulit ng kalahating araw para sigurado lumabas yung kanilang kinain o yung dumi o yung putik nila. At pagkatapos kong hugasan for the last time at pinili ko na rin yung mga shell na empty, oras na para magpakulo ng tubig.
At yan mga pamangkin, nahiwalay na natin yung laman ng tulya sa balat nila. So maraming recipe o maraming luto ang pwede natin gawin dito. Kapanoorin nyo sa next video kung anong luto bang gagawin natin dito. Marami tayong gagawin. Sarap to.